tanong ni Kabayan, doon sa dulo, naniniwala ba tayo na si Jesus Cristo, sumakanya ng mga kapayapaan, ay anak ng Diyos? Pag sabi nating naniniwala, anak ng Diyos, depende po sa iyong pag-uunawa. Anak ba ng Diyos ng ibig sabihin, tatay niya ang Diyos? Sino ang nanay ni Jesucristo? Si Maria. Kung tatay niya ang Diyos, okay, no problem. Sino ang nanay ni Kristo? Si Maria. So anong relasyon ni Maria at ang Diyos? Ha? Isipin natin, kumplituhin natin, itry pa natin, kumplituhin natin isip natin para mahimasmasan tayo. Kung ang tatay ni Kristo ay Diyos at ang nanay niya ay si Maria, ano ang relasyon Maria at ang Diyos? Husband and wife? Kung sabihin mo husband and hindi sila husband and wife, nagkaroon sila ng anak, ano ang tawag? Marami sa atin na yung mga lalaki, may asawa, hindi nga asawa, pero nagkaroon sila ng anak, ano ang tawag ng Kristo? Ha? If Jesus Christ, His Father is God, and the mother of Jesus Christ is Mary, what is the relationship between Mary and God? Husband and wife? No, ito husband and wife. Okay, what do you call Jesus Christ? Pastor to. So you are not going to that belief. Yeah? Hindi kami naniwala na ganun po ganun. Ang Diyos pumapatong kay sa tao, kay Maria. Bayan ng Mr. and Mrs. In what sense? Sabi niya, ano explanation mo? Si Adan, anak ng Diyos. Si David, anak ng Diyos. Si Abraham, anak ng Diyos. O ano mo yun? Si Jesus lang bang Diyos? Si Abraham, anak ng Diyos. Si David, you are my son. In this day, I have begotten thee. Saan nabasa? 2 Psalms chapter 7 verse 2. Psalms 2 verse 7. You are my son David. I declare that you are my son. Adam, son of God. Abraham, son of God. Jacob, son of God. Ano ngayon? Anong pagkakaiba? Okay, we don't believe that. That sense is, nonsense. Anak, gumaganon ang Diyos kay Maria? But, okay. Okay. Isang tanong pa, kapatid na Arnel. Paano ninyo patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Ang nagtanong po si Leonardo Ruco ng Hasmin Street, Batasan Hills, Quezon City. Itong katanungan ito, kapatid na Arnel, na paano natin patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos. Ang pagkilala po ng Iglesia ni Kristo, mga mahal po naming mga panauhin, ay batay po sa itinuturo ng Biblia kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. At ang ating Panginoon Jesucristo ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos.
Remember, Christ did not establish many churches, but only one church to continue till the end of time. As God is one, He established one church, which He commanded all men to obey and to follow in the way of salvation. And John 10:16 says it clearly. There shall be one fold, one shepherd. Christ likewise never referred to His churches, plural, but to the church, singular. Christ chose only one head for His church. Peter could not have been the head of conflicting churches. Jesus said in Matthew 16:18, and I quote, "And I say to you, you are Peter, and upon this rock I'll build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Christ did not say, "Upon this rock I'll build my churches." It was clearly not Christ's intention to establish various conflicting churches. God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.